Kaya ngayon ay sisimulan natin sa mensahe. Ito ay pinamagatang, bakit kailangan nating pag-aralan ang kasaysayan ng pagtubos? Mahalaga ang pag-aaral ng kasaysayan ng pagtubos dahil nakakatulong ito sa atin na maunawaan ang buong kwento ng Biblia ng holistiko, hindi lamang ang paunti-unti. Dahil napansin ko, maraming Kristiyano ang may ilang talata lang sa Biblia na alam nila na iniisip nila, ito ang paborito kong talata sa Biblia, alam mo na, parang galing sa mga awit o kung ano paman. Pero hindi nila alam ang buong kwento. At ang Biblia ay isang nagkakaisang aklat na may iisang kwento na nagmumula sa Genesis hanggang sa Apokalipsis. Kaya kung hindi natin matututunan ang kasaysayan ng pagtubos na tumatakbo sa buong Biblia, maaaring inilalayo natin sa konteksto ang mga talatang ito ng Biblia. Kailangan malaman ang kasaysayan ng pagtubos. Ano nga ba ito? Narinig mo na siguro ang pariralang kasaysayan ng pagtubos sa ating simbahan. Kaya ano yun? Ang ekspresyong kasaysayan ng pagtubos ay tumutukoy sa buong kasaysayan ng Biblia. Napakasimple lang. Mula sa Genesis hanggang sa Apokalipsis, ang buong kwentong iyan ay tinatawag na ang kasaysayan ng pagtubos. Kaya, binubuo ito ng apat na bahagi. Ang kasaysayan ng pagtubos ay may apat na malalaking bahagi. Nagsisimula ito sa paglikha ng sansinukob. At saka ang pamalawang bahagi ay ang pagbagsak ng tao, tama ba? Nilikha ng Diyos ang sansinukob at inatasan ng tao na mamahala, ngunit ang taong iyon ay nahulog. Kaya ang ikatlong bahagi ay ang pagtubos ng nagkasalang sangkatauhan sa pamamagitan ni Hesukristo. Yan ang una mong blanko. Ang dalawang blankong linyan iyon ay si Hesukristo. Kaya dahil sa pagbagsak ng tao, kailangan tayong tubusin ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. At pagkatapos, sa huli, ang gawaing iyon ng pagtubos ay matatapos sa pinatawag na kaganapan ng pagtubos. At iyon ay matatapos kapag bumalik si Jesus. Kaya iyan ang malawak na larawan ng kasaysayan ng pagtubos. Kaya kung iguguhit mo ito ng ganito, maaaring mas madali itong maintindihan. Kaya ang kasaysayan ng pagtubos ay ang buong kwentong ito. Mula sa paglikha hanggang sa pagkumpleto ng pagtubos, kasama ang ikalawang pagparito, tama ba? At ang esensya, ang pinakamahalagang bahagi sa kasaysayan ng pagtubos ay walang iba kundi si Kristo. Ang esensya ng kasaysayan ng pagtubos ay si Jesus, ha? Ang kasaysayan ng pagtubos ay ang buong kasaysayan kung paano tinubos ng Diyos ang sangkatauhan sa pamamagitang ang gawain ni Kristo. Okay, ito ang buong kwento kung paano tutubusin ng Diyos ang sangkatauhan sa pamamagitan ni Jesus. Okay, puntong pamanawa. Anong pagkakaiba ng pagtubos at kaligtasan? Dahil paulit-ulit nating ginagamit ang salitang pagtubos, tama ba? Kasaysayan ng pagtuos. Pero karamihan sa mga tao ay hindi talaga pamilyar sa salitang yan. Mas pamilyar ka siguro sa salitang kaligtasan, di ba? Paano tayo naliligtas? At sinasabi natin, tayo ay ligtas sa pamamagitan ni Jesus, sa pamamagitan ng paniniwala kay Jesus. Tama ba? Kaya ano ang pagkakaiba ng dalawang salitang ito? Pagtubos at kaligtasan. Bueno, ang kaligtasan ay isang mas malawak at mas pangkalahatang termino. Ang ibig sabihin lang nito ay mag-ipon. Ito ay ang gawain ng pagliligtas sa isang tao. Ngunit ang pagtubos ay isang mas makitid at mas espesipikong termino. Ang pagtubos ay sumisimbolo sa pagpapalaya ng isang tao mula sa pagkaalipin ng kasalanan, tama ba? Kaya, halimbawa, nung panahon ng Biblia, lalo na sa Roma, meron silang mga alipin at maaaring palayain ang mga alipin kung babayaran mo ang halaga ng kanilang halaga. Kaya ganon ang kahulugan ng pagtubos noon. Kung ikaw ay isang alipin at may nagbayad para sa iyo, maaari kang makatanggap ng kalayaan. Yan ang pagtubos. Kaya ang pagtubos ay sumisimbolo sa pagpapalaya sa isang tao mula sa pagkaalipin ng kasalanan dahil ngayon tayo ay mga alipin ng kasalanan. Kaya sinong makapagpapalaya sa atin? Tanging ang taong kayang magbayad ng ganong halaga? Ang halagang pantubos na yun. Yan ang blanko doon.
Halaga ng pantubos. Kaya ang pagtubos ay laging may kasamang halagang tantubos. May kailangan magbayad ng halaga. Kaya ang taligtasan ay isang mas malawak na termino. Hindi ito nangangailangan ng pagbabayad ng presyo. Ngunit, ginagawa ito ng pagtubos. Kaya nga natin ginagamit ang salitang pagtubos dahil mas tumpak ito sa ginawa ni Jesus. Binayaran ng halaga para sa amin. Kaya ano ang presyong iyon? Sa mga taga-Roma, Kabanata 6, talata 23, sinasabi, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kita mo, ang halagang binayaran ni Jesus ay gamit ang kanyang buhay, gamit ang kanyang dugo. Ang kabayaran, ang halaga ng kasalanan ay kamatayan. Kaya binayaran ni Jesus ang halagang iyan para sa atin. Iyan ang kahulugan ng kasaysayan ng pagtubos. Gayon din sa Mateo 20, versikulo 28 sinasabi, ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay. Isang pantubos para sa marami. Ibinigay niya ang kanyang buhay bilang pantubos para palayain tayo sa ating mga kasalanan, kaya mas tumpak ang terminong kasaysayan ng pagtubos. Sa paglalarawan ng ginawa ni Jesus para sa atin, numero 3, anong administrasyon? Maaring narinig mo na ang terminong ito. Siguro narinig mo na akong gumamit ng terminong ito, di ba? Dahil madalas nating sinasabi, ano ang pangangasiwa ng Diyos para sa pagtubos, hindi ba? Kaya anong ibig sabihin yan? Ang administrasyon ay isa lamang magarbong termino na ang ibig sabihin ay pamahalaan, tama ba? Pamamahala. Kaya sa Bibliang Ingles, ito ay isinalin sa maraming iba't ibang paraan. Sa Bibliang ginagamit natin, na siyang NASB, ito ay isinalin bilang administrasyon. Ngunit, ang orihinal na salitang Griego ay oikonomiya. Ekonomiya. Ekonomiya. Yan ang salitang Griego sa likod ng administrasyon. Ang oikos sa Griego ay nananahulugang bahay o tahanan. At ang nomia ay nagmula sa salitang nomos na nangangahulugang batas o tuntunin. Kaya ang oikonomiya ay karaniwang nangangahulugang ang tuntunin sa pamamahala ng sariling sambahayan. Kaya kadalasan itong ginagamit upang tukuyin kung paano ang katiwala. Alam mo na, sa bahay ng isang malaki at mayamang tao, meron kang katiwala na namamahala sa sambahayan. Kaya ang tatiwala ang namamahala sa sambahayan para sa may-ari. At ang pamamahalang iyon ay tinatawag na oikonomiya. At yan ang ibig sabihin ng administrasyon. Kaya sa madaling salita, ang administrasyon ay ang kilos ng pagsasaayos, pag-uutos at pagpaplano ng lahat ng bagay sa mundo para sa layuning matubos ang nagkasalang sangkatauhan. Kaya yan ang ginagawa ng Diyos ngayon. Siya ang namamahala sa lahat, kabilang ang oras, espasyo at kasaysayan at lahat ng mga pangyayari sa kasaysayan. Siyang namamahala sa lahat ng yan para sa ating katubusan. Kaya naroon ang biyangto. Ang panangasiwa ay nangangahulugang lahat ng gawain ng Diyos sa pamamahala, tama ba? Pamamahala at pagdibire. Kasaysayan patungo sa layunin nito. Siyempre, ang layunin ng kasaysayan ay ang pagtubos sa sangkatauhan. Okay, administrasyon yan. Okay, kaya ito ang ilan sa mga terminong kailangan nating malangan. Ngayon, paano natin matatanggap ang kaligtasan? Ang ating kaligtasan ay dumarating sa pamamagitan ni Jesucristo, hindi ba? Sa pamamagitan ng pagkakilala kay Jesus. At ang tanging paraan upang makilala natin si Jesus ay sa pamamagitan ng Biblia. Kaya administrasyon, pamamahala ng Diyos, yun ang blanco doon. Ang apat, ang buong kasulatan ay nagpapatotoo tungkol kay Jesucristo. Kaya ang blankong iyon ay si Jesucristo muli. Ang buong kasulatan ay nagpatotoo tungkol kay Jesucristo. Kaya kailangan nating matutunan ng kasaysayan ng pagtubos upang maunawaan natin ang sinasabi ng Biblia. Ang hirap talaga ng Biblia, di ba? Mahirap intindihin ang libro niyan.
Ngunit ang kasaysayan ng pagtubos ay nagbibigay daan sa atin upang maunawaan ang pangunahing paksa, ang buod at ang kwento ng Biblia. At ang puso ng buod na yan ay si Jesus. Sa Juan Kapitulo 5, versikulo 39, sinasabi, "Saliksikin ang kasulatan, dahil akala niyo'y naroon ang buhay na walang hanggan. Ito ang nagpapatotoo sa akin. Sino ako rito?" Si Jesus iyon. Sinasabi ni Jesus na ang buong kasulatan, ang buong Biblia, ay nagpapatotoo tungkol kay Hesus Kristo. At kailangan nating makilala si Jesus dahil sa Juan 14:6, sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang sino man ang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Ang tanging paraan upang tayo ay mapalapit sa Diyos Ama ay sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Kaya ganito ang pagkakasunod-sunod. Kailangan natin matutunan ng Biblia. Dahil ang Biblia lamang ang tanging paraan upang makilala si Hesus Kristo. At kailangan nating kilalanin si Jesus dahil si Jesus lamang ang daan patungo sa kaligtasan na patungo sa Diyos Ama. Kaya nga kailangan nating pag-aralan ang kasaysayan ng pagtubos. Dahil ang Biblia, ang simula, ang daan patungo sa kaligtasan. Kaya sa Juan Kabanata 17, talata 3, sinasabi, "Ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo at si Hesus Kristo." Ano ang buhay na walang hanggan? Ito ay ang pagkilala sa Diyos at kay Jesus. Hindi naman sinasabing maniwala, di ba? Una, kailangan nating malaman. At ang tanging paraan upang makilala si Jesus ay sa pamamagitan ng Biblia. Ayan ang magiging blanko dyan, Biblia. Ang blanko rito ay hindi at ang kasunod niyan ay Biblia. Makikilala si Jesus sa Biblia na nagsasabing maliligtas tayo sa pananampalataya kay Kristo. Ayon sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 8, sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi ito sa inyong sarili, kundi kaloob ng Diyos. Ligtas tayo sa pananampalataya kay Jesus. Saan nga ba ito nagmumula? Sa mga taga-Roma Kabanata 10, versikulo 17, sinasabi, "Kaya nga ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo." Saan nagmumula ang pananampalataya? Mula sa pagkarinig ng salita. Kaya nga kailangan nating magtipon tuwing maaari upang makinig sa salita ng Diyos. Kung gayon ay lalago ang ating pananampalataya, ngunit hindi mo makaaring asahan na ang pananampalataya ay kusang darating kung hindi ka nakikinig, magbabasa o nag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya ang pananampalataya ay nagmumula sa salita ng Diyos na nakatala sa Biblia. Ngunit ito ang bagay tungkol sa pananampalataya. Akala ng marami, mali ang unawa nila sa pananampalataya. Iniisip nilang maniwala lang sa Diyos ay ligtas na. Hindi ito ang sinasabi ng Biblia. Sinasabi ng Biblia na ang tanging daan patungo sa kaligtasan ay sa pamamagitan ng paniniwala kay Hesus Kristo. Kristo! May pagkakaiba doon. Sige, tandaan, sabi ni Jesus, magsikap kayong pumasok sa makipot na pintuan. Tama ba? Makitid ang kaligtasan. Ipapaliwanag ko kung ano ang ibig sabihin nito. Maaari kang maniwala sa Diyos na hindi mo pinag-aaralan ng Biblia. Ay hindi mo pa nababasa ang Biblia, maaari ka pa ring maniwala sa Diyos. Kaya sa mga taga-Roma, Kabanata 1, talata 20, ganito ang sinasabi. Sapagkat mula pa nang likhain ang sanlibutan, ang kanyang mga katangiang hindi nakikita, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan, at ang kanyang pagka-Diyos ay malinaw na nakikita, nauunawaan sa pamamagitan ng mga bagay na nagawa. Para wala silang madalilan. Kaya ang sinasabi ng talatang ito ay ang kalikasan. Kapag tiningnan mo na siyang nilikha ng Diyos, makikita mo ang banal na kalikasan ng Diyos at ang kanyang walang hanggang kapangyarihan na nakapaloob dito. Sa lahat ng kalikasan sa ating paligid. Alam mo,
Kapag tiningnan mo ang magagandang bulaklak, kapag tiningnan mo ang mga ulap sa langit, at kapag tiningnan mo kung paano umuulan, at pagkatapos ay bumabalik ang tubig, bumabalik din ito muli, at kung paano gumagana ang buong sansinukop. Kapag tiningnan mo ang lahat ng iyan, saka mo mapagtatanto na may Diyos na lumikha ng lahat ng ito, at naniniwala kang umiiral ang Diyos. Kaya maaari mong paniwalaan yan nang hindi binabasa ang kahit isang salita sa Biblia. Pero ang problema, ang ganyang uri ng pananampalataya ay hindi magdadala sa iyo ng kaligtasan. Hindi ka maliligtas sa pamamagitan ng paniniwala sa di nakikita at malayong Diyos na lumikha ng sansinukob. Malinaw na sinasabi ng Biblia, ikaw ay ligtas kapag ikaw ay nanampalataya kay Hesukristo. Kanya anong pagkakaiba? Ang pagkakaiba ay ito, sino si Jesus? Si Jesus ay Diyos na naparito sa laman ng tao upang mamatay para sa ating mga kasalanan. Kaya kailangan mong maniwala sa katotohanan iyan doon mismo. Hindi ka basta-basta maaring maniwala sa Diyos. Kailangan mo itong paniwalaan. Ang Diyos ay naparito bilang tao at namatay para sa atin sa krus upang iligtas tayo mula sa ating mga kasalanan. Kung naniniwala ka sa katotohanan iyan sa kasaysayan, ikaw ay ligtas. Ngunit bukod doon, wala nang ibang daan patungo sa kaligtasan. Kaya nga, kailangan nating pag-aralan ang Biblia. Dahil maaari mong malaman at paniwalaan na mayroong Diyos na hindi ka ililigtas. Kailangan mong maniwala kay Jesus Kristo. At ang tanging paraan upang makilala at mapaniwalaan natin si Hesus Kristo ay sa pamamagitan ng Biblia, ay sa pamamagitan lamang ng mga kasulatan. Hindi mo basta-basta maaaring tignan ng kalikasan at isipin, oo nga pala, ang Diyos ay dumating bilang isang tao, di ba? Hindi yun nakasulat sa kalikasan. Nasa Biblia lang. Sa Juan Kapitulo 20, versikulo 31, nasusulat ang mga ito para sa mga kasulatan. Ang mga ito ay naisulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Makikita mo yan? Sa pamamagitan lamang ng Biblia. Pero tingnan mo si James, talata 19. Sinasabi nito, kung naniniwala kang iisa ang Diyos, mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo ay naniniwala rin at mangimingig. Nakikita mo yan? Kahit ang mga demonyo ay naniniwala na may Diyos, ngunit ang mga demonyo ay hindi ligtas. Hindi sila tumatanggap ng katubusan. Kaya nga, ang kaligtasan ay napakakitid at tiyak. Kailangan mong maniwala na ang Diyos ay naparito bilang isang tao upang mamatay para sa atin at para sa ating mga kasalanan. Kaya tingnan natin ang isang halimbawa ng mga Israelita. 2,000 taon na ang nakalilipas. Nang dumating si Jesus, pumunta siya sa Israel. Unang tinanggap ng mga Israelita si Jesus, ngunit dahil hindi sila naniwala sa kanya, sila ay napahamak. Kaya sa Juan 1:11, sinasabi, siya ay naparito sa sariling kanya at siya hindi tinanggap ng magasariling kanya. Kaya ang tanong ay ito, bakit mangyari ito? Hindi pa naniniwala sa Diyos ang mga Israelita? Naniwala naman sila sa Diyos, di ba? Napakahusay nilang sinunod ang batas. Nanalangin sila ng 2 beses sa isang araw at nadayuno sa loob ng 1 linggo. Nagbabasa sila ng Biblia tuwing Sabat at mahigpit silang sumusunod sa batas ni Moises. Gayunpaman, hindi sila naniwala kay Jesus, kaya sila ay nawasak kahit na naniwala sila sa Diyos. Kaya sa mga Gawa, Kabanata 13, talata 27, sinasabi, para sa mga naninirahan sa Jerusalem at sa kanilang mga pinuno na hindi kinikilala siya ni ang mga pahayag ng mga propeta na binabasa tuwing Sabat ay siyang tumutupad sa mga ito sa pamamagitan ng paghatol sa kanya. Nakikita mo na ang mga Israelita, ang mga Hudyo, ay nagbabasa ng Biblia tuwing Sabat, tama ba? Pero anong ginagawa nila? Hindi pa rin nila kinila si Jesus, kaya tinupad nila ang Biblia sa pamamagitan ng paghatol sa Kanya. Dahil ipinropesiya ng Biblia na si Jesus ay darating at magdurusa at mamamatay, tama ba?
Nabasa na nila yon at hindi pa rin nila alam ang ibig sabihin nun. Kaya pinuntahan pa rin nila siya at pinatay. Kaya bakit nangyari ito? Kahit na binabasa nila ang Biblia linggo-linggo, iyon ay dahil hindi nila naunawaan ang kahulugan nito. Binasa lang nila! Binasa lang nila ang mga salita! Hindi nila naiintindihan ang ibig sabihin nun. Binabasa nila ito dahil, alam mo na, inutusan sila ng kanilang mga magulang, dahil inutusan sila ng kanilang mga asawa, at dahil tradisyon iyon. Ginawa lang nila. Dinaan lang nila ang galaw na hindi talaga nauunawaan. Yan ang problema. Kaya sa 1 Corinto 2, versikulo 7 at 8, sinasabi, kundi sinasalita namin ang karunungan ng Diyos sa isang hiwaga, ang karunungan na napatago na itinalaga ng Diyos bago pa man ang mga panahon para sa ating kaluwalhatian. Karunungan hindi naunawa ng sinuman sa mga pinuno sa mundo. Sapagkat kung naunawaan lamang nila, hindi sana nila ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhati. Makikita mo yan? Kung naunawaan lamang nila, hindi sana nila pinatay si Jesus. Ibig sabihin, pinatay nila si Jesus dahil hindi nila naunawaan ang karunungang ito. Kaya nasaan ang karunungan to? Sa ikalawang Timoteo 3, versikulo 15, sinasabi, at mula sa pagkabata ay nalalaman mo ang mga banal na kasulatan na makapagbibigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Kaya ang karunungang iyan ay nasa Biblia. Kaya, muli, binabasa ng mga Hudyo ang Biblia linggo-linggo, ngunit hindi nila naunawaan. Hindi nila natanggap ang karunungang nakapaloob sa Biblia, kaya pinatay nila si Jesus. Sa madaling salita, ang pananampalataya ng mga Israelita 2,000 taon na ang nakalilipas ay hindi ganat na nakabatay sa mga salita ng banal na kasulatan. Ang kanilang pananampalataya ay nakabatay sa ibang bagay. Tiyan ang ginawa nila. Itinatag nila ang sarili nilang katuwiran. Yan ang blanko roon, katuwiran. Hindi ang katuwiran ng Diyos, kundi ang sarili nilang katuwiran. Ngunit inakala nilang kalooban iyon ng Diyos. Kaya sa mga taga-Roma, Kabanata 10, mga bersikulo 2 at 3, sinasabi, sapagkat ako'y nagpapatotoo tungkol sa kanila na sila rito ay ang mga Israelita. Mga kapatid ni Pablo. Kaya't ako'y nagpapatotoo tungkol sa kanila na mayroon silang sigasig para sa Diyos. Ngunit, hindi naaayon sa kaalaman. Dahil sa hindi pagkaalam tungkol sa katuwiran ng Diyos. At naghahangad na itatag ang sarili nilang katuwiran. Hindi sila nagpasakop sa katuwiran ng Diyos. Sa tingin ko, ito ang isa sa mga pinaka-nakakatakot na talata sa Biblia. Dahil kinikilala ni Pablo na ang mga taong ito ay may sigasig para sa Diyos. Talagang gusto nilang maglingkod sa Diyos. Talagang gusto nilang gawin ang gawain ng Diyos. Kaya linggo-linggo silang nagsisimba, naglilingkod sila. Marami silang ginawang trabaho. Iniisip ko, oo, ginawa ko ang gawain ng Diyos. Ako ay matuwid. Ngunit ang sigasig na iyon ay hindi naaayon sa kaalaman, aalaman sa salita ng Diyos. Kaya itinatag lang nila ang sarili nilang katuwiran. Kaya huwag mo na lang silang isipin. Binabasa namin ito dahil gusto naming isipin ang aming mga sarili ngayon. Marami sa atin dito, lahat tayo ay naglilingkod sa Diyos. Lahat tayo ay naglilingkod sa simbahan, hindi ba? Ngunit ayon ba yun sa salita ng Diyos at ayon sa katuwiran ng Diyos? Ayon sa kalooban ng Diyos? O hinahanap lang ba natin ang sarili nating katuwiran? Ginagawa lang ba natin ito para masiyahan tayo? Ganito ang ginawa ko para sa Diyos ngayon. Dahil kung ganun nga, mawawalan ng sesay ang lahat ng iyon. Kaya ganun ang nangyari sa mga Israelita. Akala nila sila ang mga taong pinili. Ang dami nilang ginagawa para sa Diyos. Naisip nila na matutuwa ang Diyos sa akin. Pero hindi siya ganun. Okay? Kaya nga.
Kailangan nating pag-aralan ang Biblia mula sa isang makasaysayang pananaw na tumutubos, tama ba? Kailangan nating hanapin si Jesus mula sa bawat bahagi ng Biblia, simula sa Genesis hanggang sa Apokalipsis. Kailangan nating makilala si Jesus sa pamamagitan ng Biblia. Ngunit hindi magawa ng mga Israelita ang koneksyon na iyon. Kaya, panghuli, bilang 5, titingnan natin ang isang halimbawa ng isang nakatutubos na interpretasyong pangkasaysayan. Magbibigay ako ng maikling halimbawa kung paano bigyang kahulugan at unawain ang Biblia ayon sa kasaysayan ng pagtubos. At gagamitin ko ang kwento ng paglalakbay sa ilang na sa palagay ko ay pamilyar na tayong lahat, tama ba? Kaya alam nating lahat ang paglalakbay sa ilang, tama ba? Magbibigay lang ako ng maikling buod. Kaya ang mga Israelita ay nanirahan sa Ehipto bilang mga alipin sa loob ng 400 taon, tama ba? Kaya alam mo, sabihin nating ito ang Ehipto, ito ang Nile, at ito ang dagat Mediteraneo. At ito ang makasaysayang bundok Sinai na matatagpuan sa Ehipto. At si Canaan ay narito sa itaas. Pasensya na, tapos na ang drawing ko. Hindi ito para masuha, okay? Kaya ang kwento ay ganito. Nanirahan sila sa Ehipto bilang mga alipin sa loob ng 400 taon. At pagkatapos ay isinugo ng Diyos si Moises upang palayain sila. At pinawid nila ang dagat na pula, nagtungo sa bundok Sinai, at pagkatapos ay naglakbay sila paikot sa ilang at sa wakas ay nakapasok sa Kanaan. Okay? Pamilyar naman tayo sa kwentong ito, di ba? Kaya isa lamang ba itong kwento na nangyari libu-libong taon na ang nakalilipas? Kasi kung ganun nga, wala naman yung kinalaman sa atin, di ba? Ngunit ang kwentong ito ay kasama sa Biblia dahil mayroong itong aral para sa atin. Dahil itinuturo nito sa atin ang isang bahagi ng kasaysayan ng pagtubos. Ibig sabihin, kailangan din nating mahanap si Jesus sa kwentong ito. At kailangan din nating mahanap ang ating mga sarili sa kwentong ito. Okay, ano ang ibig sabihin nito? Tingnan natin ang kwentong ito ha. Kaya, numero 1. Ang unang blanko na yun ay ang Ehipto. Sumisimbolo sa bumagsak na mundo. Ehipto, sumisimbolo sa bumagsak na mundo. Sa pahayag 11, versikulo 8, sinasabi nito, at ang kanilang mga bangkay ay mabubiwal sa lansangan ng dakilang bayan, na sa mahiwagang paraan ay tinatawag na Sodoma. At sa Ehipto, kung saan ipinako sa krus ang kanilang Panginoon. Kaya namatay si Jesus sa Jerusalem, tama ba? Siya ay ipinako sa krus sa Jerusalem. Ngunit dito sinasabi, sa mistiko o espiritual na paraan, na siya ay namatay sa Ehipto. Kaya ang Ehipto ay sumisimbolo sa makasalanang mundo na pumatay kay Jesus. At ang mga Israelita ay naging mga alipin sa Ehipto. Ano ang itinuturo nito sa akin? Tayo, bago natin nakilala si Jesus, tayo ay mga alipin ng kasalanan sa makasalanang mundong ito. Kaya kung saan tayo nabubuhay ngayon, itong makasalanang mundo, ito ang Ehipto. Pangalawa, sinasabi rito na dagat na pula, tama ba? Ang dagat na pula ay sumisimbolo sa binyad. Yan ang magiging blanco, ang binyad. Kaya tingnan natin ang 1 Corinto 10, mga versikulo 1 at 2. Sinasabi nito, sapagkat hindi ko nais na hindi ninyo malama, mga kapatid, na ang ating mga ninuno ay napasailalim ng ulap at lahat ay tumawid sa dagat at lahat ay nabautismuhan kay Moises sa ulap at sa dagat. Kaya naranasan ng mga Israelita ang himalang ito ng paghahati ng dagat mapula at maglakad sila patawid sa dagat mapula, tama ba? Ngunit si Apostol Pablo rito, mga 1,500 taon na ang lumipas, ay binibigyang kahulugan iyon na sinasabing iyon ang kanilang bautismo. Binigyan ng Diyos ang lahat ng mga Israelita ng sama-samang binyag, ng sabay-sabay sa dagat na pula. Kaya ano ang bautismo?
Sa tingin ko lahat tayo ay bininyagan dito, hindi ba? Kaya kapag ikaw ay nabinyagan, ano ang binyag? Ang bautismo ay nagsasabi na, alam mo na, kapag nabinyagan ka sa simbahang Presbyterian, hindi namin ginagawa yon. Pero nung unang panahon, anong ginawa nila? Inilublob nila si Jesus sa ilog, tama ba? Kaya kapag lumusong ka sa tubig, sinasabi mo, patay na ang matandang iyon. Patay na ang matandang tao ng kasalanan. At pagkatapos, pagkaaon mo sa tubog, ikaw ay isang bagong nilalang kay Kristo. Nalinis na ang lahat ng iyong mga kasalanan sa ilog. Kaya ang bautismo ay nagpapahiwatig na ang dating pagkatao ay patay na, ngayon ikaw ay isang bagong nilalang. Kaya nang tumawid ang mga Israelita sa dagat na pula, ano ang ipinagawa sa kanila ng Diyos? Sinabihan na silang huminto at lumingon at tingnan ang mga bangkay ng mga Ehipsyo sa dagat na pula. Bakit kaya sila pinagawa ng Diyos ng ganoon? Sinasabi niya, tinan mo, iyan ang dating ikaw. Iyong mga dating amo ng alipin, di ba? Ganyan ang dati mong buhay. Ngayon ikaw ay isang bagong nilalang. Kayo ay mga taong pinili. Hindi ka na mga alipin. Kaya pagkatapos nilang tumawid sa dagat na pula, nagbago ang kanilang pagkakakilanlan. Ganoon din sa atin. Nang tayo ay binyagan, ang ating pagkakakilanlan ay nagbago mula sa isang makamundong tao tungo sa isang anak ng Diyos. Iyan ang binyag. Kaya nang tumawid ang mga Israelita sa dagat na pula, sila ay nabinyagan. At kapag ikaw ay bininyagan, alam mo, kapag bininyagan ko ang isang tao, ipinapahayag ko na bininyagan ko na sila. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. At saka ano ang sasabihin ko? Ngayon ay isa ka ng ganap na miyembro ng Evergreen Church, tama ba? Kaya sa binyag, ikaw ay nagiging miyembro ng simbahan. Kapag tumawid sila sa dagat na pula, saan sila patungo? Patungo sa ilang. Kaya yan ang susunod na hakbang, di ba? Ano ang ilang? Ang ilang ay sumisimbolo sa simbahan. Simbahan ng Blanco. Kaya sa mga gawa Kabanata 7, talata 38, sinasabi, ito yaong nasa kongregasyon sa ilang. Kasama ang anghel na nakipag-usap sa kanya sa bundok Sinai at kasama ng ating mga ninuno. At siya'y tumanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa inyo. Ang salitang kongregasyon dito sa Griego ay ekklesia, na ang ibig sabihin ay simbahan. Kaya ang mga Israelitang naninirahan sa ilang, ang tinatawag ng Diyos na simbahang iyon. Ang ilang ay sumisimbolo sa simbahan. Kaya't ang mga Israelita ay gumugol ng 40 taon sa ilang. Iyan ay katumbas ng ating buhay pananampalataya sa simbahan ngayon. Sa ngayon, tayo ay nasa espiritual na ilang. Dito tayo sinasanay upang maging banal na tulad ng Diyos. Makalipas ang 40 taon, tinawid nila ang Jordan patungong Kanaan. Ang Kanaan ay simbolo ng langit o kaharian ng Diyos. Sa paglalakbay na ito, ipinapakita ng Diyos ang ating buhay pananampalataya at ang mga dapat nating pagdaanan. Kaya ang isang halimbawa o ilang halimbawa na gusto kong ipakita sa inyo sa kwentong ito ng paglalakbay sa ilang ay si Jesus ay naroon sa bawat hakbang ng ating paglalakbay. Si Jesus ay nasa bawat bahagi ng kwentong ito ng paglalakbay sa ilang. Kaya tingnan natin ang ilan sa mga halimbawang iyon. Marami pa, pero pumili lang ako ng ilan. Una, sa pamamagitan ng dugo ng kordero ng Paskwa, kaya sila nakalabas sa Ehipto, tama ba? Ayaw silang paalisin ng paraon, natatandaan mo pa ba? Kaya nagpadala ang Diyos sa kanila ng 10 salot. Ang huling salot ay ang pagkamatay ng panganay. At tanging ang mga sambahayang may dugo ng kordero ng Paskwa sa pinto ang nakaligtas, hindi ba? Kaya sinasabi sa Eksodo Kabanata 12, talata 13, ang dugo ay magiging tanda para sa inyo sa mga bahay na inyong tinitirhan. At kapag nakita ko ang dugo, lalampasan ko kayo. At walang salot na darating sa inyo na lipuling kayo kapag sinaktan ko ang lupain ng Ehipto. Kita mo, kaya nga natin nakukuha ang terminong Paskwa. Lalampasan ng Diyos kung taglay mo ang dugo ng kordero. Kaya ano ang sinisimbolo ng dugo ng kordero? Dugo ni Hesukristo yan, hindi ba?
Kaya sa 1 Corinto 5 versikulo 7, sinasabi, alisin ninyo ang lumang lebadura upang kayo'y maging bagong limpak kung paanong kayo'y walong lebadura. Sapagkat si Kristo, ang ating Paskwa, ay inihain na rin. Kita nyo, si Heso Kristo ang ating kordero ng Paskwa. Kaya kapag tayo ay naniniwala sa dugo ng ating Panginoong Heso Kristo, ang mga salot sa Ehipto ay hindi darating sa atin. At pagkatapos nang makapasok sila sa ilang, walang pagkain sa ilang, tama ba? Ano ang ikinabuhay nila? Si Mama, hawaan mo ang mama. Si Jesus na naman yan. Sa Juan Kabanata 6, mga bersikulo 48 hanggang 50, sinabi ni Jesus, "Ako ang tinapay ng buhay. Kumain ang inyong mga ninuno ng mana sa ilang at sila'y namatay. Itong tinapay na bumababa mula sa langit upang ang sino man ay makakain ito at hindi mamatay." Nagsasalita siya tungkol sa sarili niya. Sinasabi ni Jesus, "Ako ang tunay na mana." Kailangan natin akong kainin. Kailangan nating kainin ang salita ni Kristo. Yan ang ating mana. Kaya't naroon si Jesus sa ilang, pinakakain sila ng sarili niyang katawan. At ang ikatlong halimbawa ay ang bato. Ang bato. Sa 1 Corinto 10 versikulo 4 sinasabi, "At lahat ay uminom ng iisang inuming spiritual, sapagkat umiinom sila mula sa espiritual na bato na sumusunod sa kanila, at ang batong iyon ay si Kristo." Kaya ang blanco ay si Kristo. Tandaan, sa ilang walang tubig. Kaya ano ang ginawa ng Diyos para sa kanila? Nagpalabas ang Diyos ng tubig mula sa bato. At sinabi ni Pablo na ang bato ay si Kristo. Okay, ngayon pag-usapan natin ng kaunti pa ang tungkol sa bato. May dalawang insidente sa ilang, kung saan lumalabas ang tubig mula sa bato. Ang una ay sa isang lugar na tinatawag na Repidim. Sige, at ang unang pagkakataon na yun. Ito ang sinabi ng Diyos. Fra Exodo, Kabanata 17, talata 6. Sabi niya, "Mas danlo, tatayo ako sa harap mo ron sa ibabaw ng bato sa Horeb, at hahampasin mo ang bato ro. At lalabas ang tubig mula rito upang ang mga tao ay makailun." At ginawa nga ni Moises sa paningin ng maratanda sa Israel. Kaya, sa unang pagkakataon, sinabi ng Diyos na hampasin ang bato at lumabas ang tubig. Kaya uminom ang lahat at sila'y masaya. Ito ay noong umpisa pa lamang. Ito ay noong unang taon ng Exodo. Ito ay sa simula ng paglalakbay sa ilang. Ngayon, ang pangalawang pagkakataon na lumabas ang tubig mula sa bato ay sa isang lugar na tinatawag na Kadesh. At ito ay nangyari makalipas ang mga 38 taon. Ito ay papalapit na sa katapusan ng paglalakbay sa ilang. At ito ang sinabi ng Diyos doon. Sabi niya sa mga bilang kabanata 20, versikulo 8, sinasabi, "Kunin mo ang tungkod. At ikaw at si Aaron na iyong kapatid ay tipunin ninyo ang kapisanan at magsalita kayo sa bato sa harap ng kanilang mga mata upang ito'y maglabas ng kanyang tubig. Sa gayon ay ilalabas mo ang tubig para sa kanila mula sa bato at painumin mo ang kapisanan at ang kanilang mga hayop." Kaya sa pamalawang pagkakataon, nang umahon ang tubig mula sa bato, sinabi ng Diyos kay Moises na kausapin ang bato. Huwag mong hampasin, kundi kausapin mo. Ngunit anong ginawa ni Moises? Malamang naisip ni Moises, ano nga bang pagkakaiba, hindi ba? Kausapin mo, hampasin mo, basta't may lumalabas na tubig, di ba? Kaya sa talata 11, sinasabi, nang magkagayoy, itinaas ni Moises ang kanyang kamay at pinalo ang bato ng kanyang tungkod mang 2 beses, at ang tubig ay lumabas na sagana, at ang kapisanan at ang kanilang mga hayop ay uminom. Kaya lumabas nga ang tubig. Pareho lang naman ng resulta, di ba? Maraming tao ngayon ang nag-iisip, basta maganda ang resulta, hindi mahalaga kung paano ka makakarating doon, tama ba? Pero hindi iyon ang iniisip ng Diyos. Galit na galit ang Diyos kay Moises dahil sa ginawa niya. Kaya ito ang pangyayari kung saan sinabi ng Diyos, "Dahil hindi ninyo ako pinabanal, hindi kayo makakapasok sa Kanaan." Dahil sa pangyayaring ito, hindi makapasok si Moises sa Kanaan.
Ganon yun kahalaga para sa Diyos. Kaya ang tanong ay po, bakit napakahalaga nito? Basta't may tubig na lumalabas sa bato, yun ang mahalaga, di ba? Anong mahalaga kung hampasin mo ito o kausapin? Magkaiba ang dalawang salitang Hebreyo para sa bato. Dito sa Repidim, ang salita para sa bato ay tsur, na namangahulugang isang malaking bato na nakahiga sa lupa at napakakinis. Isa itong malaking bato na nakatagilid ng patag sa lupa, napakakinis nito. Sa pangalawang pagkakataon sa Kadesh, ang salita para sa bato rito ay isa itong matangkad at nakatayong bato na maraming siwang at bitak. Dalawang magkaibang uri ng bato. Anong pagkakaiba? Gaya ng sabi ko, ang unang pagkakataon ay noong simula ng paglalakbay sa ilang. Ang pangalawang pagkakataon ay noong papalapit na ang katapusan ng paglalakbay sa ilang. Kaya alam natin na ang bato ay sumisimbolo kay Jesus, tama ba? Ngunit paano nga ba nagkakaiba ang dalawang insidenteng ito? Ang unang bato, ang tsur, ay sumisimbolo sa unang pagdating ni Kristo. Kaya nga sinabi ng Diyos kay Moises na hampasin ang bato. Sa madaling salita, sa unang pagparito, si Jesus ay naparito upang magdusa. Magdusa at mamatay. Yan ang dalawang salitang nasapat lang. Magpakasakit at mamatay. Kaya nga sinabi ng Diyos kay Moises na hampasin ang bato. Ipinapakita nito sa atin kung ano ang ministerya ni Jesus sa unang pagdating. Naparito siya upang mamatay para sa atin, upang bugbugin at magbubo ng dugo para sa ating mga kasalanan. Yan ang layunin ng unang pagdating. Gayunpaman, sa ikalawang pagparito, si Jesus ay hindi babalik upang magdusa, kundi siya ay dumating upang ipangaral ang salita ng Diyos at upang humatol gamit ang kanyang salita. Kaya ang pangunahing ministeryo ng ikalawang pagparito ay ang ministeryo ng salita. Kaya nga sinabi ng Diyos kay Moises na kausapin ang bato. Kaya, gaya ng nakikita mo, kung walang mapantubos na pananaw sa kasaysayan, napakaraming bagay sa Biblia na hindi natin mapapansin o mauunawaan ng hindi natin mauunawaan. Kaya nga kailangan nating pag-aralan ang kasaysayan ng pagtubos. Kailangan nating pag-aralan ang buong Biblia ng holistikong paraan, bilang isang aklat at bilang isang aklat na pawang tumutukoy sa gawain ni Jesucristo. Si Jesus ay nasa bawat bahagi ng lumang tipan at babong tipan. Ang esensya ng kasaysayan ng pagtubos ay si Jesus at wala nang iba. Kaya nga dapat nating basahin at pag-aralan ang Biblia. Mula sa isang nakatutubos na pananaw sa kasaysayan. Kaya't dalangin ko, habang sinisimulan natin ang taong 2023, na mas malalim nating suriin ang Biblia sa pamamagitan ng pag-aaral ng kasaysayan ng pagtubos. Kaya ngayon ang simula. Gagawin natin ito sa buong taon sa ikalawang serbisyo sa Araw ng Panginoon, 1:30 AM. Huwag palampasin. Maaari kang pumalya ng hindi bababa sa 3 beses, ngunit subukang huwag pumalya kahit kailan. At alam mo, kung ikaw ay alis para mag-aral sa malayo, o kung ikaw ay nakatira sa malayong lugar, sa labas ng estado, maaari kang sumali sa amin online. Ngunit tanging ang mga taong nakatira ng napakalayo para apwal na makapunta sa simbahan. Okay. Kaya umaasa ako na sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos ng ganito, mapapalakas nito ang ating pananampalataya at ang ating mga buhay ay magiging mas makabuluhan. Upang sumunod sa kalooban ng Diyos, hindi tulad ng mga Israelita, na nagtatag ng sarili nilang katuwiran. Ngunit naway magawa nating tuparin ang katuwiran ng Diyos sa ating buhay. Amen. Manalangin tayo. Mahal na Ama sa Langit, maraming salamat po sa mga salitang ibinigay niyo sa amin at sa inyong paggabay sa aming mga buhay. Diyos, hangad naming matuto ng higit pa tungkol sa salita ng Diyos, mas malalim na pag-aralan ang Biblia at magkaroon ng tunay at tumpak na pag-unawa sa iyong salita. At Diyos, dalangin ko na tulungan mo kaming magawa ito sa pamamagitan ng kasaysayang ito ng Redemption Academy na aming sinimulan dito ngayon.
Diyos Ama, samahan po ninyo kaming lahat. Tulungan mo kaming maging determinado sa aming mga puso na huwag lumiban kahit isang klase. Ngunit naway maipagpatuloy natin ito ng may matatag at tapat na puso upang maranasan natin ang pagbabago ng ating buhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya naman lubos kaming nagpapasalamat sa iyo para sa salitang ito na iyong ibinigay sa amin. Kaya naman nais naming ibigay sa iyo ang handog na ito. Tulungan mo kaming magbigay ng may pusong nagpapasalamat, ng may masayang puso, at ng may pusong puno ng pananampalataya upang ang handog na ito ay maging isang pagpapala sa iyo at gayon din sa amin. Bagamat maliit na bahagi lamang ito ng iyong ipinagkaloob sa amin, dalangin namin na ito ay maging kalugod-lugod sa iyong paningin at naway gamitin ang handog na ito para lamang sa iyong kaluwalhatian. Nagpapasalamat kami sa iyo at idinadalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen. Purihin natin ang Diyos sa pamamamagitan ng ating palakpakan.